Kausap po natin ang nagsisilbing chairperson ng Senate Finance Committee at si Senator Sherwin Gatchalian. Magandang araw po sa inyo, Senator, at welcome sa Bombo Radio Philippines. Si Bombo Genesis po ito, kasama natin si Bombo Ever. Thank you for joining us sa Bombo Network News, Senator. Good morning, Bombo Genesis. Magandang umaga sa iyo. Thank you for joining us. Kamusta ho? May pahinga na ho ba tayo? Kasunod nung overtime na atin pong pagtalakay sa budget for 2026, Senator? Medyo nakakahinga na dahil kakatapos lang kahapon yung mga budget hearings natin at mag-uumpisa na kami dito sa mga amendments at pag-aayos ng budget. Tapos papasok na tayo sa plenaryo, 10 araw yun na tuloy-tuloy, no? So medyo mabigat, pero ganyan talaga towards end of the year, yan ang tinatawag nating budget season. Doon ho sa mga serye ho ng ating pagtalakay, Senator, unahin ko po siguro yung nababanggit po ninyo dati doon sa Senate hearing na duplicated mga infrastructure project, mga 4 na po yung na-flag ho ninyo dito, worth 1.099 billion pesos. Babanggit nga ho ninyo dito na potential na magkaroon po ng misuse of funds. Paano po natin ito hahabulin, Senator? Oo, talagang yan. Yan ang nagiging dahilan kung bakit naaabuso ang pondo dahil nga kulang sa detalye. Very generic na pinakita namin kahapon at aminado rin si Secretary Dizon na yan talaga ay pwede magdulot ng korupsyon dahil kung generic, pwede mong paglaruan yung budget at yan ang nakikita natin. Kaya nagkakaroon ng ghost project, nagkakaroon ngayon ng mga paglilipat ng pondo. So, ang aming hakbang ay gagawin natin madetalye, kompleto sa mga coordinates, kompleto sa station number. As much as possible, this 2026 budget ay talagang lalagyan natin ng detalye. Kaya kahit sinong ordinaryong tao ay pwede nilang tignan yung budget, pwedeng ma-identify kung nasaan yun, gaano kahaba, at may presyo na. May habol pa po ito, Senator, before yung ating BICAM? Magandang tanong yan, Bombo Genesis. Talagang mahirap, pero sabi ko nga kahapon, may kausap ako kahapon na mga high officials, mag-overtime sila, mag-double time sila dahil hindi ako papayag na walang detalye yung mga line items sa budget. Tulad ng farm to market roads, pinakita namin kahapon, walang mga detalye. So sabi namin, kung gusto nilang malagay sa budget yan, dapat may technical coordinates dahil hindi kami papayag dito sa Senado na walang technical coordinates yun. Another red flag, Senator, nababanggit po ninyo na mayroong 42 proyekto na parang nahati-hati sa multiple phases, totaling 2.7 billion pesos. Pwede raw kung sabi nga ninyo dito, doon sa hearing, pwedeng maitago yung totoong halaga and even complicate yung ating pag-oversight. Paano natin ito hahabulin, Senator? May mga congressman nga, actually maraming mga tapat tayong mga lingkod bayan. May mga congressman, katulad ni Congressman Colliantes, na nag-reach out sa amin at sinabi, talagang doble yan, tanggalin niyo yan sa budget. No? So, ibig sabihin, marami na rin concern dito sa doble-dobleng lumalabas. Dahil kung doble, yung engineer, pwede niyang i-declare na tapos na yung project, pero yung pondo, ilalabas niya. So, ibig sabihin, pwede maging ghost project siya. No? So, yan ang ating iniiwasan. So, may mga, ako nananawagan na rin sa ating mga lingkod bayan, kung meron silang nakikitang ganitong doble, nakapublish naman to sa website, no? Sabihan nila kami. Kaiba ho ba ito or part na po ba ito doon sa nababanggit niyo dati na 9,600 na parang multiple entries, Senator? Oo, part na ito. In fact, kahapon nga may nakita pa kami multiple entries, 2023, 24, 25, 26. Iisang project pero 4 na beses lumabas no, sa budget. No? So, ibig sabihin, kung titignan mo lang yung title nito, dapat tapos na yung project. Pero hindi mo masasabi kung tapos na o nasaan yung project dahil generic yung pangalan. At nag-appear siya 4 na beses. So, ibig sabihin nito, pwedeng maabuso ng 3 beses. Ibig sabihin, nagawa niya nung una, pero pangalawa, pangatlo, pang-4, i-declare niya yan ng tapos na, pero wala pa lang ginawang project. Okay.
Bob Weber, with your questions? Alright. Senator, sa budget naman po ng mga malalaking ahensya tulad po ng Department of Education, sa Agriculture, maging sa Department of Public Works and Highways, sa Department of Health, halos pare-pareho po na may mga ghost project, yung iba hindi po nagagamit na proyekto. Ano po yung nakita pa po ninyo ng mga common denominators sa mga ahensyang ito? Posibleng matagal na po ba itong nangyayari at may lapses in judgment po ba? Nakikita kaming mga problema like for example yung uncompleted project sa mga hospital, super health center. Maganda yung intention ng project pero kung hindi mo matapos, masasayang yung pondo. Sa health department, ang daming ganyan. No? Hindi tapos na hospital, hindi tapos na rural health centers, hindi tapos na super health centers. So gusto natin tapusin na muna this coming 2026. Para magamit ng taong bayan. Kahit na napakadami yan, pero hindi naman tapos, wala rin kwenta. Mas maganda na yung konti, pero natatapos natin, nagagamit ka agad. No? So yun yung aming ina-identify ngayon at tinatrabaho. Alright. Sa ngayon po, yung habol po ninyo is magkaroon po tayo ng transparent na 2026 budget. Pero kapag natapos na po itong budget deliberation at tuluyan na pong maipasa, may plano po ba kayo na magkaso po dun sa mga sinasadya pong manabutahe sa pondo, lalo na po sa mga nakita po ninyong nagpanukalan itong mga duplicated, useless po na projects? Yeah, oo. Unahin muna namin linisin itong 2026 budget. Para masigurado natin sa taong bayan na yung budget na ilalagay natin sa 2026 ay nasa ayos at mararamdaman nila yung mga proyekto. Kaya hindi rin nararamdaman ng mga taong bayan ng proyekto dahil una, hindi natatapos. Pangalawa, hindi nag-ooperate yung mga health centers. So, sayang lang. Gawa tayo ng gawa pero hindi naman na-ooperate. So, yun ang aming iniiwasan ngayon. Okay. Doon po sa may BICAM naman po, ano yung plano po ninyo sa kailingan po na ma-livestream po ito? Lalo may allegation po ang ilang civil society organizations na mayroon daw po at least 230 billion pesos na halaga po ng pork barrel at patronage-based projects na nakapaloob po sa House version ng 2026 budget, Senator. Actually, ngayong araw na ito, kakausapin namin ng civil society organizations, mga CSOs, para malaman sa kanila yung ganitong mga komento, yung detalye, at tingnan natin kung yung mga ganitong komento ay talagang nakakasama sa ating bansa. Dahil importante mapag-usapan at importante na maintindihan natin. At kami naman bukas dito sa Senado, bukas naman tayo pag nakita natin makakasama to sa ating bansa, bukas kami na tanggalin yun sa budget. Other concern, Senator, kung mabalikan po natin yung deliberation po ninyo dati doon sa Department of Energy budget or DOE budget, naungkat po dito noon yung investment po ng Maharlika Investment Corporation doon sa National Grid Corporation of the Philippines. Pero sabi ko ni Secretary Garin, parang wala pa raw hong quote-unquote significant na investment ng gobyerno doon sa NGCP, Senator? Oo, nakita naman natin ng mga huling SONA ng ating Pangulo, siya na mismo ang nadismaya sa NGCP dahil nga delayed yung mga projects. At kung delayed yung projects, talaga magkakaroon tayo ng brownout. At isa pa dyan, ang masama pa dito, hindi pa tapos yung project, hindi pa gumagana yung project, sinisingil na tayo. No, para kang parang linuluto tayo sa sarili nating mantika. Ang aking panawagan, patapusin mo muna yung project, mag-operate, tsaka tayong singilin. Hindi yung nag-umpisa pa lang yung project, sisingilin na tayo. Hindi magandang hindi magandang policy yan at talagang tahasang panloloko na yung ginagawa. Kasi nung unang bahagi ng 2025, Senator, headline po ito sa amin, sa media, yung pag-aari ng China, yung hanggang sa 40% sa 40% ng investment sa may part ng NGCP. May kaya ho bang gawin dito ang Senate, Senator? Yung 40%, sa totoo, wala namang problema dyan dahil nakasaad sa ating saligang batas na pwede naman po ang foreigner maging may-ari ng mga ganitong utility. Huwag lang lalampas ng 40% at yung management nasa kamay po ng mga Pilipino. So, ngayon naayos na yun. Nasa kamay na ng Pilipino, 40% na lang sila. Pero pangkabuuan, importante rin na yung mga projects na ginagawa nila ay on time, no? At hindi lampas-lampas na dahil nga tayo naman kawawa, no? Kung hindi matapos yung mga proyekto tapos hindi naman ma-activate, tayo naman ang kawawa.
Last question na lamang ko siguro, mga last topic. Ano pong take ho ninyo dun sa resumption ho ng, Senate Blue Ribbon Committee hearing dun sa mga flood control project with Senator Ping na nagbabalik bilang chairman? Senator? Nasabi ko nga sa mga huling interview ko, ang nagsiwalat naman nitong mga detalye. No? Importante yung detalye at ebidensya ay si Senator Ping. Kaya mas maganda siya na magpatuloy nitong pag-iimbestiga dahil malalim na yung kanyang research, malalim na yung kanyang nalalaman kumpara sa amin. So, para sa akin, practical lang at mas mainam na siya na magpatuloy dahil meron na siyang mga nakalap na ebidensya. Pero as to Senate leadership at yung posibleng epekto ho nito doon sa Senate leadership, sa Senate presidency ni Senator Soto, anong nakikita ho ninyo? Tingin ko mas titibay pa yung Senate leadership dahil ang titibay at magiging mas malaki ang tiwala ng taong bayan dahil si Senator Ping ang nagsiwalat nitong mga corruption issues at maganda siya na magpatuloy at makikita ng taong bayan na ang Senado lumalaban rin sa corruption. Okay. Senator, maraming salamat. Thank you for joining us sa Bombo Radio Philippines ngayong umaga at hanggang sa mga susunod na kayo po kami makausap. Ingat po kayo, Senator. Maraming salamat po. Person ng Finance Committee ng Senado, mga kaumbo, si Senator Sherwin Gatchalian.